Mga kapayong amiga, tanong ko lang, may property ka ba na gusto mo nang ibenta pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Baka sinasabi mo ngayon, may buyer na ako, pero ano ba ang requirements? Bakit parang ang daming documents? Pwede ba ibenta kahit nasa abroad ako? Kung isa ka sa mga nalilito, good news, nasa tamang video ka. Sa video na ito, i-explain ko sa simple step-by-step Tagalog-English mix kung ano talaga ang requirements to sell property in the Philippines, mula documents, taxes, hanggang sa common mistakes na dapat mong iwasan. Hindi ito pang real estate expert lang. Para ito sa ordinaryong Pinoy, OFW, pamilya o kahit first time magbebenta ng property. So kung ayaw mong ma-delay, ma-scam o ma-stress sa pagbebenta ng property, panuurin mo ito hanggang dulo. May kakilala ako, tawagin na lang natin siyang Kuya Mark. May house and lot siya sa probinsya, may buyer na, may down payment na sana. Pero biglang umatras ang buyer. Bakit? Dahil kulang ang documents, hindi updated ang title, hindi bayad ang buwis. Resulta, sayang ang deal, sayang ang oras, sayang ang opportunity. Kaya sa video na ito, ayokong mangyari sa iyo ang nangyari kay Kuya Mark. Anong property ang pwedeng ibenta? Bago tayo sa requirements, klaruhin muna natin. Pwede kang magbenta ng house and lot, vacant lot, condominium unit, inherited property, or may extra steps, property under your name or co-owned. Pero tandaan, hindi mo pwedeng basta ibenta ang property kung hindi sa iyo nakanim, may dispute or kaso, may unpaid taxes na malaki. So ngayon, assume natin na ikaw lang ang legal owner. Let's proceed. Basic requirements to sell property. Number 1. Original land title. Ito ang pinaka-importante. TCT or Transfer Certificate of Title para sa house and lot. CCT or Condominium Certificate of Title para sa condo. Dapat original, malinaw ang pangalan, walang annotation ng kaso unless explained. Kung nawala ang title, stop muna. Kailangan muna ng reissuance bago magbenta. Number 2. Valid IDs ng seller. Usually hinihingi, government-issued IDs, may signature, dapat tugma ang pangalan sa title. Kung OFW ka, may passport, SPA or Special Power of Attorney. Number 3. Deed of Absolute Sale or DOAS. Ito ang legal document na nagsasabing na ibenta mo na ang property. May buyer, may agreed price. Important reminder, dapat notarize, kumpleto ang details ng buyer at seller, tama ang property description. Maraming nagkakamali dito, isang typo lang, pwede ma-delay ang transfer. Number 4. Tax Declaration. Updated tax declaration mula sa Assessor's Office. Pangalan ng seller, tama ang property details, hindi ito title pero required sa tax computation. Number 5. Real Property Tax or RPT Clearance. Ibig sabihin, bayad ang amilyar, walang arrears. Kung may unpaid RPT, hindi gagalaw ang sale. Taxes na kailangan bayaran ng seller. Ito ang madalas ikinagugulat ng mga first-time sellers. Capital Gains Tax or CGT. 6% ng selling price or zonal value kung alin ang mas mataas. Usually, seller ang nagbabayad. Deadline, within 30 days after notarization. Documentary Stamp Tax or DST, 1.5% ng selling price. Minsan buyer, minsan seller, depende sa usapan. Other possible fees, transfer tax, registration fee, notarial fees. Tip, pag-usapan ng malinaw kung sino ang magbabayad bago pa mag-sign. Common mistakes ng property sellers. Ito ang ayaw kong mangyari sa iyo. Nagbenta kahit hindi updated ang title. Hindi nag-consult sa professional. Hindi alam ang tax obligations. Umasa sa verbal agreement. Nagmadali dahil may buyer na. Remember, ang buyer pwedeng umatras pero ang penalty at problema sa seller babagsak.
Quick checklist requirements summary. Bago ka magbenta, siguraduhin mo na may original TCT or CCT, valid IDs, updated tax declaration, RPT clearance, deed of absolute sale, budget for CGT and taxes, SPA kung nasa abroad. Kung kumpleto ito, smooth ang bentahan. Mga kapayong amiga, ang pagbebenta ng property ay hindi basta perma lang. Isa itong legal at financial transaction na pwedeng magbigay ng malaking pera o magdulot ng malaking problema kung hindi ka handa. Kaya bago ka mag-post ng for sale, siguraduhin mo muna na kumpleto ka sa requirements, alam mo ang taxes, protektado ka legally. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo, i-share mo sa may balak magbenta ng property at mag-subscribe ka sa Payong Amiga para sa mas marami pang smart money at property tips para sa Pinoy.